Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, i-game test natin itong very affordable na smartphone ni ITEL, ang ITEL S23. So maganda na to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications ni ITEL S23. Sa OS out of the box, ang Android 11 siya with ITEL OS 8.6. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T606, meron siya octa-core CPU, na meron clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU, nakamali G57 MP1 siya. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery na support ang 10W charging rate, pero naka-USB Type-C po ito. So, 6 na games ang ating itetest tulad na lang ng ML, Firelight 84, Genshin Impact, NBA 2K20, LoL Wild Rift, at Call of Duty Mobile. So, first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. So, try natin iset sa, ayun maganda dito, available siya sa super refresh rate. So, refresh rate natin na sa super, graphics ultra na on ng outline at shadow at HD mode na on. And na-download na rin natin yung full resources dito. So pagdating sa ML mga ka-J-Vlog, solid ang performance dito ni ITEL S23. So nakakatuwa, 'di ba, na sa ganitong murang smartphone ay nakakapag-provide siya ng magandang performance sa ML and matataas yung settings na available ng Mobile Legends dito sa smartphone na to. Playable po ang ML sa high settings. So nakita niyo naman, sinet natin niya sa mga matataas na settings and kaya niya naman so far. Meron mga slight frame drops pero manageable siya mga ka-J-Vlog. Nakakaya naman kahit papaano ni ITEL S23 i-handle ang Mobile Legends sa mataas na settings. So yun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na solid din ang pang ML, consider nyo na itong si ITEL S23. Panigurado matutuwa rin kayo sa performance niya. So next naman is Firelight 84. So ito ang ating settings: graphics balance, frame rate extreme at resolution high. So pagdating sa Firelight 84, kung makikita nyo, napakaganda rin ng performance dyan ni ITEL S23. Playable siya kahit na doon sa sinet natin extreme frame rate. Nakakaya niya naman kahit papaano. Meron mga slight frame drop pero hindi siya ganun ka big deal mga ka-J-Vlog. Kayang-kaya niyang i-handle din ng smooth dito sa Firelight 84. So makakalaro kayo na mabuti dito sa smartphone na to. So next naman is COD. So, set natin yung graphics niya. Graphics medium at frame rate high. So in fairness, pati sa COD Battle Royale, napakaganda rin ng performance dyan ni ITEL S23 mga ka-J-Vlog. Playable siya sa medium graphics. So medium graphics lang ang pinakamataas dito. Hindi available ang high graphics, pero yung refresh rate available siya sa high. So, ayan, high refresh rate naman tayo. And, okay, playable siya.
sa COD. So yun, okay na okay. Meron mga super minor frame drops, very manageable, na importante. Playable siya, hindi siya nagka-crash dito sa ITEL S23. So next naman is NBA 2K20 at ang settings natin nasa high. So pagdating sa NBA 2K20, maganda rin ang performance dyan ni ITEL S23. Pero may napansin akong konting slow movement pag nagfo-focus siya sa mga players. Pero while in-game naman, okay siya. Ayan. Merong mga few frame drops pero manageable naman dito sa ITEL S23 sa high setting. So yun, nakakatuwa na sa ganitong presyo ay makakalaro na kayo ng NBA 2K20 ng high settings. So next naman is LOL Wild Rift. Set natin yung settings niya. So 60 FPS na lang tayo. Pero available siya sa 90. Resolution super high, graphics super high at effects high. So when it comes sa LOL Wild Rift mga ka-J-Vlog, maganda rin ang performance dyan ni ITEL S23. Sa mataas sa settings, okay na okay, playable. At maganda performance sa mga ka-J-Vlog. And makikita nyo naman yung frame rate meter niya, na-achieve nyo naman yung 60 FPS kahit na nakikipag-battle tayo. Meron nagiging 59 pero wala naman siyang ganun ka-effect or ka-major difference sa 60 or 59. Okay, smooth siya mga J-Vlog, makakalaro kayo ng mabuti ng LOL Wild Rift dito. And sa high settings pa, so sinet natin sa high settings at ang ganda po ng graphics ng LOL pag sinet natin sa high settings. So yun, makakalaro kayo ng mabuti ng LOL Wild Rift dito sa ITEL S23. Solid po ang kanyang performance. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo ng gaming performance si ITEL S23. So nakakatuwa sa ganitong presyo na very affordable na 3,000 pesos plus ay magkakaroon na kayo ng isang smartphone na okay rin pang gaming. So yon, buti lang naman na nilagyan to ni ITEL ng okay na chipset na very snappy sa ganitong presyo. Hindi nila to nilagyan ng mababang MediaTek Helio chipset tulad na lang ng P35, G35 at iba pa. Okay kasi yung Unisoc T-Series to be honest, lalo na sa ganitong presyo, very affordable. Nakaka-handle yan ng mga modern games today dahil yan of course sa kanyang GPU which is the Mali G57. Alam niyo naman pag ang GPU mo ay Mali G57, meaning yan okay na okay yan for gaming, lalo na sa ganitong price segment na 3,000 plus. So, nakakatuwa na sa ganito rin presyo ay 128GB na mo-offer ng ITEL S23. So, napakadami nyo pong games na malalagay dito sa smartphone na to. Yun, lahat naman ng tinest natin ay na-handle niya pretty well, including ML, COD, Farlight 84. So, makakalaro naman kayo ng mabuti dito sa ITEL S23. And kung i-rate ko ang kanyang performance sa kanyang presyo, sa kanyang presyo na 3,000 plus 1 lowest and highest, ang score ko dito nasa 9. Dahil yan of course sa kanyang good performance when it comes sa gaming, and of course the battery, matagal din siya malobat, and malaki yung screen size niya, perfect for gaming. So yon, kung interesado po kayo sa ITEL S23, maganda rin siya i-recommend mga J-Vlog. Panigurado magiging sulit po yung pera nyo pag binili nyo rin itong smartphone na to. So kung interesado kayo sa ITEL S23, huwag kayo magdalawang isip mga J-Vlog. Ilalagay ko po yung link nito sa description. I-add to cart nyo yan. At para matry nyo na rin sa sarili nyo itong malupit din na smartphone ni ITEL.